Everyone guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Hello mga kapango, mga ka-parents, mga ka-pet friends. So ako nga pala si Jan. And for today's video, pag-usapan natin kung ano nga ba yung regular na ginagawa ko pag uwi ko galing bahay, galing trabaho. So alam ko naman sa inyo guys, kayo rin, nagtatrabaho kayo para mabuhay nyo rin yung mga alaga nyong pango. So ito nga yung i-share ko sa inyo, yung everyday routine ko after ng trabaho. So please stay and keep on watching. Hello everyone! Hello mga kapango, mga ka-parents at saka sa mga planong nagbabalak na mag-alaga ng aso. Hello po, welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Jan at ito yung mga alaga nating mga pango. Alam nyo ba sa pag-aalaga ng aso talaga kailangan meron tayong time para sa kanila. Kahit na nagtatrabaho tayo, kailangan pa rin tayo maglaan ng oras o kaya meron dapat tayong time management. At ito nga, kakababa ko lang galing trabaho. So ngayon, ang gagawin ko, after ko mag-map, inuuna ko talaga yung pagmamap bago ko sila palabasin ng cage para paglaruin. Importante rin kasi talaga na makapaglaro sila, ma-release nila yung energy nila, and then after natin sila paglaruin, at saka natin sila papakainin para mas malakas kumain, para mas ganahan kumain. Hindi kasi sapat na puro vitamins at supplement lang yung ipibigay natin sa mga alaga natin. Kailangan din talaga makapag-exercise sila. At ito naman yung dog cage natin dito sa may labas. Kailangan din talaga bigyan ng atensyon or bigyan ng time sa paglilinis ng mga kulungan para naman hindi rin bumaho. Minsan din talaga hindi maiiwasan kapag nasa trabaho tayo, talagang nandito lang yung mga alaga natin sa cage. Kasi nga malapit lang tayo sa kalsada, hindi sila pwede palakad-lakad, baka mabundol. May time din talaga na mapapapupo sila rito sa kulungan. Pero ang importante, malinis natin to pagka-uwi natin. Ang ginagamit ko pala ritong sabon, minsan kapag meron akong pang disinfect na nabibili ko sa Shopee or Lazada, yun yung ginagamit ko. Pero kapag wala naman, kahit anong ordinary soap, pwede naman dito. And then ginagawa ko, kinikuskus ko lang ng brush para lahat ng dumi matanggal, lalong-lalo na yung mga nakadikit sa may steel. After ko nga linisin tong mga kulungan nila, ngayon naman, oras naman para pagurin yung mga alaga nating pango. Ito kasi yung tricks ko para kahit papaano, lumakas din yung kain nila. At dahil nga rin malaki na rin pala to si Precious, nasa 7 months na si Precious, sinama ko na rin siya rito sa mga adult para mapamilyar na rin siya sa mga alaga nating mga pango. Sa totoo lang, wala naman akong problema sa kanila sa pagpapakain. Especially kapag magkakasama sila, hindi naman sila nag-aaway or nagbabardagulan or nagsasakmalan. At saka nga pala mga parents, nagbibigay din ako ng treat sa mga alaga kong aso, lalo na kapag babe sila. Yung mga treats na binibili ko, yung may magandang benefit sa katawan nila, katulad ng Charcos, ng Denta Stick, at saka Dr. Shiba. Yung Dr. Shiba, probiotic siya, maganda siya sa tiyan ng mga alaga nating aso. Pero ngayon ang natira kasi sa akin na treats ay yung lang Charcos. Maganda rin yung benefits ito sa katawan para kahit papaano makatulong na malesen yung odor sa bunganga nila, sa balahibo nila at sa katawan nila.
Reker. Habang naglalaro pala sila at alam din nila kapag oras na ng pagkain ang gagawin ng mga alaga nating pango kapag eating time na sila na mismo yung papasok sa may kanilang nilang kulungan. Pero na lang yung mga nasa taas ng kulungan kailangan ko talaga buhatin. Pasok na ba? Champi, pasok na. After ko pakainin at paglaruin yung mga adult natin, yung dalawa naman yung papalabasin natin kasi alam ko borlog na rin sila sa loob ng kulungan kahit magkasama pa sila. So si Mimi at saka si Marie nilalabas ko rin yan dito sa may sala para naman makapaglaro sila at para ma-release din nila yung energy nila. At sa kanila, dahil nga sa mga 4 months pa lang sila, puppy pa talaga sila. Ang pinaka iniiwasan ko rin talaga sa mga puppy ay magkaroon sila ng parvovirus or distemper. Sobrang hirap kasi kalaban nitong distemper. Halos wala ka na talagang chance na mabuhay kapag distemper. Kung ang parvo ay naagapan ninyo, possible makasurvive yung alaga nyong aso. At dito naman sa mga alaga natin na 4 months old na mga pango, ang pinapakain ko lang talaga sa kanila ay ang solid na cable na dog food. Para naman hindi rin ako mahirapan magpakain sa kanila. Iniiwasan ko talaga na maging picky eater sila. Kaya kayo mga kakapango, mga kapur parents, na sanayin nyo muna yung mga alaga nyong puppies na kumain ng dog food. Tsaka na kayo mag-ibigay ng ibang flavor. Kasi dito sa dog food, andito naman kasi lahat ng kailangan ng katawan nila. Nga guys, yung ginagawa ko, yan, everyday talaga ginagawa ko yon sa alaga kong aso, mga alaga ko, especially yung paglilinis ng kulungan nila, kailangan talaga yun para maiwasan na bumawo sa loob ng bahay. Tapos yung pagpapalabas sa kanila, importante rin yun, kahit paano mapapupo ko sila, mapaihi, para hindi rin naman ganun tambak yung pupo sa may kulungan. At ang importante rin talaga guys is magdi-disinfect tayo ng bahay para maiwasan na magkaroon ng parvo or distemper yung mga alaga natin. So medyo complicated, mahirap, pero kapag talagang passion mo or sabihin natin na gusto mo talaga yung ginagawa mo and talagang minamahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung mga alaga mong aso, lahat magagawa mo para sa kanila. Importante talaga na meron kayong time management, oras para sa mga alaga nyong aso. So ito guys, sana naging inspirasyon tong video na tayo kung paano nyo iaalagaan yung mga alaga nyong aso. Tandaan nyo lang na iiwas natin sa sakit na distemper at saka parvo kasi yun talaga yung magiging mitya nila
ng buhay nila para mawala sa inyo. So, yun lang guys, sa pagpapakain 2 times a day, basta yung tubig meron sila doon. So, yun lang ngayon. Thank you for watching at sana wag nyo kalimutan na supportahan tong aking YouTube channel. So, please subscribe at wag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel na John Vlogs Caring Tip. At meron po akong Facebook page. Please follow me guys on my Facebook page, Chitsupo Family. Pwede nyo akong i-DM doon or i-PM kapag meron kayong question or meron kayong suggestion o mga tanong kayo about sa dogs. Pwede nyo akong i-PM doon. Minsan nagbibigay din ako ng pag-giveaway. Minsan doon din ako nag-update sa Facebook page na Chitsupo Family. And yun lang guys, thank you for watching Salamat, maraming salamat po sa inyo. And yan, malapit na yung December at malapit na yung Christmas and New Year. So yun lang guys, thank you for watching. Bye bye.